Ayan po at nagbabalik po tayo at kumusta na po ba itong mga subscriber ko? At sana ay wala kayong problema, bagkos ay masaya kayong lagi, walang sakit at walang problema sa buhay. Ika nga. Ngayon ay nandito na naman po tayo para makapagbigay ng kahit na kaunting tulong sa bagamat barya-barya lang po ito ay kahit paano po ay makabili kayo dito ng Bitsin or Magic Sarap. Dito po sa ating ibibigay na 10,000 po bawat isang tao at 2 po yung aking bubunutin. I know. So yan po, alam niyo naman po yan at sana po ay nakapagbigay tayo ng konting kasiyahan dito sa pamamagitan ng ating raffle draw. At doon po pala sa kuwan, saan ba yung, ano ba yung nabunot kahapon? Yung isa po, kahapon na nabunot natin sino ba yun? Nandun yung listahan. Ay, hindi po makontak yung kanyang messenger. At, sino ba yung kahapon na yun? Dalawa lang naman yun. Hindi po makontak at hanggang ngayon ay kinukontak pa rin po ng aking sekretary. So yun po yung sinasabi ko na kapag sumali po kayo rito ay i-ready nyo po yung inyong mga cellphone kasi yun lang naman po yung mga cellphone ninyo ang pwede nating sa pamamagitan ng magkakausap-usap tayo. Kagaya po yung kaya po tinatawagan kayo dahil po kung papaano maipadala yung inyong napanalunan na sabi ko nga napabarya-barya lang ay pagtiyagaan nyo na po yan hanggat hindi po natin re-reach yung 150,000 subscriber doon sa Birana Live Studio TV. Kaya nga po pagtulong-tulungan nyo na po i-subscribe yung Birana Live Studio TV, yung main channel natin para po ma-reach natin kasi kaunti na lang po ma-reach na natin yung 150,000. So, pagtulong-tulungan nyo na pong i-subscribe yun. Sabihin nyo na rin po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, na yun naman po at pag nag-subscribe kayo doon, screenshot lang naman po yung katibayan na nag-subscribe sila, ipadala po doon sa Tariq Hassan Mirza. Yun po, hindi po nakakalam ng Tariq Hassan Mirza. Ito po, dito sa John Birana Vlogs ito, puntahan po ninyo yung unang-una na part nito. Yung part 1. Nandun po lahat yung detalye ng ating raffle draw. Yung spelling ng Tariq Hassan Mirza at lahat po ng detalye ko ano pong gagawin ninyo ay nandun po yan. Yung iba po nasa part 2 or part 3. So part 1 lang po, solve na po kayo doon at malalaman nyo na po yung inyong gagawin. Ano po? Ganun naman po kasimple. At yun at pagtulong-tulungan, sabi ko pagtulong-tulungan nyo nang mapunan yung kulang doon sa Birana Live Studio TV. Sabi ko nga pag naka 150,000 na yun, ngayon yata 124,000 na So counting-counting na lang po At para makompleto na natin yung 150,000 subscriber at maibibigay ko na rin po yung grand prize natin na 1.5 million pesos. Ayan. Ito pong ating pinamimigay na 20,000 bawat itong sa 2 tao, tig 10,000. Ito po, kumbaga, parang pangantabay lang po hanggat hindi natin marireach yun. Yun naman po yun. At ano pa ba? Mayroon pa ako gustong sagutin sana na tanong Kaya lang hindi ko na-ilista or hindi ko na-screenshot. Hindi ko na makita yung comment na yun. Which is maganda naman po yung kanyang komento. At parang kunyata, parang tungkol doon sa tungkol doon yata sa live na yung diniscuss ko rito. At sinasabi nga niya na sir, pakibasa ito sa mga subscriber mo o doon sa makakapanood na ako man ay ayaw ko nung live. Kasi nga po, dito po sa amin ay 5 oras po yung late. Late ba o advance? Kasi nga po nasa Abu Dhabi siya.
So, gusto naman daw niya talagang manalo rin. Kaya nga po yun po sinasabi ko na subscriber ko rin naman po sila. Hindi po natin kasi kailangan isipin na kung muna sa abroad sila ay hindi na nila kailangan ito. Kailangan pa rin po nila. Marami po akong napa-abroad. Marami po akong natulungan. Anong tulong ang nagawa ako sa kanila? Yun pong mga magmula sa medical nila hanggang sa placement fee nila hanggang doon sa pocket money nila. Lahat po yan ay naitutulong ko at napakarami po mga OFW natin na natulungan pagdating dyan sa ganyan. At ngayon po ay may mga, yung iba na punta sa maganda, yung iba naman po hanggang ngayon po ay mahirap pa rin ang buhay kasi nga po hindi nga maganda yung napasukan nilang trabaho. So yun, pinagtsatsagaan na lang nila. Kaya wag po nating isipin na kung muna sa abroad sila ay hindi na nila kailangan itong ating raffle draw na ito. Kailangan din po nila. Alam ko po yan dahil nga ako po ang nakakaalam niyan dahil sinasabi nga po yan ng aking yung mga natulungan ko na sabi hindi naman talagang kung nag-iba man ay kumbaga hindi kagaya ng nandito sila na talagang kung hindi sila magkalkal ng kamuti sa bundok, hindi na sila makakain. Ganun po. Ibig sabihin, makaangat-angat man ng kaunti, pero hirap na hirap pa rin. Na ang sinasabi nga nila sa akin, yung kahit nga daw, ang tawag dito, mas maganda pa nga raw yung nagkakalkal na lang sila ng kamuti, kisa dito, dahil dyan daw sa Pilipinas, yun ang sabi, kahit magkalkal kami dyan, presko naman yung utak namin. Kisa dito, talagang konting pagkakamali mo lang, talagang bubulyawan ka. Minsan daw pinipingot pa ang tainga. Yan po ang mga nakakasakit sa kalooban na mabalitaan mo yung ganun. Eh, sabi ko nga sa kanila, yung sagot ko sa kanila, ay di umuwi kayo. Sabi ko ganyan. Kailangan nyo ba ako ng pamasahe? Ay, hindi naman daw sila basta-basta makauwi kasi kailangan daw nilang tapusin ng kontrata. Yun lang. Yun ang hindi ko na masagot doon. Pero kung gusto ka ko ninyo na umuwi at pamasahe lang ang kailangan nyo, sige, bibigyan ko kayo ng pamasahe. Tingnan nyo, bagamat ako ang nagbigay ng placement fee nila para makapunta abroad, ngayon pa rin nag-offer pa rin ako na ako pa rin ang magbigay ng pamasahe pabalik dito. Ay, ganun naman po. So, yun nga po yung sinasabi ko rito na napakadalang po yung tao na binibigyan ng swerte. Kaya po kapag may swerte na pong dumating sa atin, ingatan na po natin yon na huwag mawala sa atin. Yun po. Madalang po yung taong kumbaga natatapat doon sa swerte nga. Tingnan nyo yan. Marami pa po yung mga kasaysayan ng mga ganyan. Marami pa po yung mga OFW natin na yan. Nakakala natin magandang buhay doon. Hindi po. At kaya lagi ko pong itinuturo. Dito naman po ay hindi ako nagkulang sa pagtuturo sa inyo na isurrender na po yung inyong buhay sa ating Panginoon. Iisa lang po ang dapat nyo sabihin eh. Pumunta po kayo dyan sa isang sulok ng bahay ninyo o sa loob ng kwarto o sa banyo. Halimbawa natin at wala kayong ibang yung basta tahimik na lugar or kung talagang maingay pa rin, pumunta kayo doon sa walang tao. Tapos ilagay nyo yung inyong palad sa inyong dibdib. Isa lang yung sasabihin nyo, Lord, ipinapaubaya ako na po ang aking buhay sa iyo. Kayo na po ang gumawa ng programa para sa akin. Ganun lamang. With feelings yun with pananampalataya yun na talagang walang
Kaya nga ang gusto ko rito, pagka nakiusap kayo sa ating Panginoon, yung hindi maingay na hindi kayo madidistract. Yun po, para sa ganun ay madinig kayong ating Panginoon. Yun lamang po ang lagi ko tinuturo sa inyo. Wala pong makakapagbigay sa inyo ng mga kailangan nyo sa buhay o yung mga pangarap nyo sa buhay, ang atin lamang pong Panginoon. Yan po ang tandaan ninyo. Kaya po lagi ko sinasabi, pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, yun ang ating ibigay. Yun ang obligasyon natin bilang tao na ipagkatiwala sa Kanya. Pananampalataya sa Kanya, paniniwala sa Kanya, yun lamang po ang kailangan. Wala na pong iba. So, ito na po, simulan na po natin yung ating palabunutan. Yan po. Actually, kinuhan ko naman po ito. Hinalo ko naman po ito kanina. Pero sige, haluin pa rin natin. Kaya lang, mabigat din eh. Masakit din kaya sa kamay. Akala nyo, masakit din sa kamay. Kaya nga, ito nakatungtong dito sa tuhod ko. Kaya, mabigat din. Ang mangalay din, kumbaga. Kaya nga, bago ako bubunot dito, ay talagang hinalo ko na lang hinalo ito kanina pa. Para hindi na ako maghahaloan ng maghahalo dito. Ayan, at yun po. So, ulitin ko lang po, ito po ay una-unahan lang. Kung hindi man po kayo mabunot, better luck next time. At wag po kayong mag-alala, hindi po tayo aalis hanggat hindi lahat itong mga nandito na pangalan ay mabibigyan natin. Yun lamang po ang gusto kong sabihin sa inyong lahat. Kaya nga po, una-unahan lang, sabi ko nga. So, ito. Hindi ko po tinitingnan yan. Ayan. Nakatalikod po ang timba sa akin. So, ayan po at bubunutin na po natin yung unang nabubunot. Okay. Oh. Ito. Ayan. Siya po si Emily Panganiban. Emily Panganiban. Ayan po. Hindi ko maintindihan tong cellphone na ito. Bakit baliktad eh? Wala. Kahit na ginawa ko ng shitting, hindi ko pa rin makuha. Ayan po. Si Emily Panganiban. Ayan po. At pakikuan lang po ha. Paki-ready lang po yung inyong cellphone at tatawagan kayo ng sekretary ko pagkatapos po nitong ating raffle. Ano? Ayan. So, ito. Okay. Ayan, siya po si Cecilia Magno. Ayan po, si Cecilia Magno. Ayan po, at congratulations. At yan, at pakiready lang yung inyong cellphone at tatawagan kayo ng sekretary para doon sa pagpapadala ng inyong napanalunan. At sana kahit paano nga, sabi ko makakatulong sa inyo kahit pambili lang ng bitsin or magic syrup ito. At kung ano man po yung ating kung ano man po yung aking sinasabi rito na itinuturo sa inyo, palagay ko naman po ay walang masama kung inyong sundin. Kasi unang-una, sabi ko nga po, sino ang magbibigay sa inyo ng swerte kundi ang ating Panginoon lang. Kaya kung meron kayong dapat paniwalaan, pagkatiwalaan, Panginoon pa rin po. Kaysa sa magpapaniwala kayo sa mga politikong mga kawatang ito, sila mismo pag nanakawang kayo. Maraming salamat po at mahal ko po kayong lahat.